Hi friends! Good morning! Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa menopause dahil marami akong natatanggap na request na mag-vlog naman daw ako about menopause. So ito na ngayon, pag-uusapan natin ang menopause. Maiksing discussion lang ito. Huwag na tayong lalalim pa doon sa molecular level na discussion about menopause. Hayaan na natin yung mga doktor doon. Dito lang tayo sa mababaw lang para masagot ko lang yung mga common questions nyo at madagdagan yung idea niyo about menopause. So ano nga ba yung menopause? Para sa aming doktor, dapat 12 months na hindi straight, na hindi ka nagregla, or 1 year straight na hindi ka nagregla. Kapag hindi ka nagregla ng 4 months, 6 months, tapos bumalik ulit yung regla mo, hindi pa yan menopause kasi pabalik-balik pa yung regla. So average age ng menopause is 51 years old. Meron ding early menopause, yung tinatawag na early menopause, kapag nag-menopause kayo, nasa 40-45 years old pa kayo. Pero yung average na 51 years old, yun yung sinasabi ko na natural menopause. No? Natural menopause, kusang nawala yung regla nyo. Meron kasing another kind of menopause, yung tinatawag induced menopause. Kumbaga, hindi pa dapat mag-menopause, wala pa sa tamang edad nag-menopause, pero nag-menopause siya early kasi minsan dumaan siya ng operasyon, no? Halimbawa, tinanggal yung dalawang ovaries. Yung ovaries kasi ang nagpo-produce ng estrogen. Pag bumaba ng estrogen sa katawan natin, doon na tayo mag-menopause. No? So, yun ang mga tinatawag na induced menopause. Yung iba naman may cancer, nag-undergo ng chemotherapy, naapektuhan yung function ng ovaries, kaya nag-menopause early. So, ano nga ba ang mga signs and symptoms, no, ng menopause? Ito nga pala, doon muna tayo sa yung dalawang importanteng bagay, no, na dapat malaman natin. Pag menopause na tayo, dapat maiwasan natin. Unang-una, naririnig nyo naman siguro palagi yung osteoporosis. So, yung bone natin, kumbaga hindi na ganun kalusog yung bone, madaling mabali. So, yun ang pakakaingatan natin kasi iba yung napipilayan or nababalian na fracture na may mga edad-edad na kaysa mga bata pa, madaling gumaling kaysa yung mga may edad-edad na. At itong osteoporosis, wala tayong mga signs and symptoms na nararamdaman ito. Malalaman lang natin pag nagkaroon ng fracture tapos pumunta sa doktor, madadiagnose na may osteoporosis. Isa pang dapat bantayan natin kapag menopause na tayo ay yung increased risk na tayo sa cardiovascular diseases. So, yung atake sa puso, basta mga problema sa puso, tataas na to kasi yung estrogen level kasi bumababa. Yung estrogen kasi nagsiserve as protection natin yon habang bata pa tayo, hindi pa tayo menopause, protection natin against cardiovascular diseases. So kapag menopause na, mababa na yung level ng estrogen, doon naman nag-i-increase ang risk natin for cardiovascular diseases. So, punta tayo sa common signs and symptoms ng menopause. Okay. Ang pinaka-common sa mga nag-menopause na or papunta na sa menopause is yung headache, no? So, masakit ang ulo palagi. Minsan, kagigising pa lang, masakit na ang ulo. Wala ka namang makitang ibang dahilan, no? So, isa yan sa mga palaging complain ng mga menopause na, yung headache. Pangalawa, syempre, yung irregular na yung menstruation natin, no? Hindi pare-pareho. Yung minsan kino-complain ng iba, heavy flow talaga, no? Sabi, hindi naman ganito dati, Dok, bakit ang dami ngayon, tapos matagal mawala. So, isa yun. Yung iba naman baliktad, ang sinasabi, Dok, kumukunti na yung regla ko, hindi kagaya dati umaabot ng 5 days, ngayon 1 day or 2 days na lang. So, yun yung isa sa mga signs na magmi-menopause ka na. Tapos, isa pa ay yung sleep disturbances, no? Minsan nagigising ng mga 2 a.m., 3 a.m., tapos nahirapan na bumalik ulit sa tulog. So, yun ang problema ng iba. Kulang sila sa tulog. Another sign, another symptom is yung dyspareunia. Ito yung pag nag-contact kayo ni Mr., nasasaktan kayo dahil sa dryness na ng vagina. Kasi pag mababa na yung estrogen level sa katawan nyo, bababa rin, kukunti yung secretions, kaya nagda-dry yung vagina. Another sign na malapit ng mag-menopause or menopause na is yung nagfa-fluctuate yung BP nyo. Ito nalalaman lang naman to pag nagpapacheck din kayo ng blood pressure. Kasi yung iba masakit ang ulo, nagpa-check, mataas yung blood pressure, pero after 4 days or 5 days,
minonitor, wala naman, normal naman, hindi tumaas ulit, wala namang iniinom ng gamot. So isa yun sa mga ini-expect natin pag malapit na tayong mag-menopause. Isa pa ay yung dizziness, no? Nahihilo, yung anytime of the day, nahihilo. Minsan nakahiga na lang palagi kasi pag bumabangon, nahihilo. So, isa yun sa mga babantayan din natin, no? Kapag menopause na tayo. Isa pa ay yung pruritus. Pangangati yun, no? Pangangati sa skin, sa legs ba, o dito sa arms. Kasi yun, dahil yun sa dry skin na natin kapag nag-menopause na tayo. Isa pa ay ang, naririnig nyo siguro palagi yung hot flashes, no? So, nararamdaman ko yun, malapit na siguro akong mag-menopause. Kahit saan ka kumakain or nasa kwarto, kahit may aircon, nararamdaman ko parang pataas yung init galing dito sa baba papunta sa ulo. Pero nawawala naman siya kaagad, no? So, yun yung hot flashes. Tapos, isa pa, last na hindi masyadong napapansin. Pero may depression din sa mga menopause na ng mga babae, no? Lalo na pag palagi silang nag-iisa, walang kasama, naiisip nila palagi parang kawawa yung sarili nila, no, na hindi naman totoo. Minsan naiinggit sila sa iba, nakukumpara nila yung life, maswerte yung iba, siya malungkot, or naiisip niya yung mga matagal na nangyari na hindi naman dapat na balikan, naiisip niya doon. Tapos yun, nagkakaroon na siya ng kalungkutan or nadidepress siya na mag-isa, no? So yun yung mga signs and symptoms sa mga nag-menopause. Itong lahat ng mga signs and symptoms ay dahil sa pagkawala or pagkababa ng level ng estrogen sa katawan natin. Kasi yung estrogen, yun yung parang hormone na nagpapabata sa atin, no? Basta yung kabaliktaran ng mga signs and symptoms, yun yung binibigay ng estrogen sa atin. So pagkawala ng estrogen, andito na yung mga signs and symptoms na sinasabi ko. So ano ba ang mga dapat gawin natin at hindi dapat gawin kapag tayo ay menopause na? No? Kung naririnig nyo yung hormonal therapy or estrogen hormonal therapy, ito yung iinom kayo ng tableta na may estrogen. Kasi nga diba nasabi natin dun sa discussion natin na ang menopause ay dahil sa pagbaba ng level ng estrogen sa katawan natin. So isa sa mga treatments ay ang pag-inom ng estrogen. Pero ito hindi natin basta-basta magagawa to. Bago natin simulan, kailangan pumunta muna kayo sa doktor kasi merong mga contraindication nito. Halimbawa, may history ng bukol sa dede, no? Or di kaya may diferensya ang liver, ang atay. So, kailangan muna pumunta sa doktor kasi may mga laboratories pa na ipapagawa. Ngayon, pag clear ka naman, safe ka gumamit ng estrogen hormonal therapy, tsaka na sasabihin ng doktor na yun ang gagamitin mo. So, aside from that, may mga simple naman, no? Kung naririnig nyo yung Primrose, meron ding Eros, no? Kung ano-anong brand, yung mga rose, meron ding mga Roses, no? Roses talaga yun, SI. Ito ay pwedeng inumin para malesen yung mga kino-complain natin na mga signs and symptoms ng menopause. Itong mga sinasabi ko, hindi talaga to totally mawawala, no, yung mga problema natin or complaints kasi hindi talaga natin maiiwasan yun, mararamdaman talaga natin yun kasi lahat tayo dadaan doon, so hindi natin maiiwasan. Normal na talaga yan na stage ng babae na dadaanan natin. Itong mga sinasabi ko ay para lang maiwasan, hindi maiwasan, mabawasan yung mga nararamdaman natin sa katawan pag menopause na tayo. So yun na nga ang sinasabi ko, yung Primrose 1,000 milligrams. So pag nag-i-start pa lang kayo, gawin yung 1 capsule 3 times a day for 3 months straight. After ng 3 months, once a day na lang, every day, no? Parang maintenance yun na yan, parang vitamins yun na yan. So, makakatulong ito para mabawasan yung mga kino-complain nyo na mga menopause signs and symptoms. Okay? So, syempre, aside sa Primrose, kailangan ding mag-vitamins dahil nga tataas ang risk natin sa osteoporosis. Kailangan natin ng vitamins para sa bones natin, no? Kailangan calcium, vitamin D, at vitamin C din kasi para sa dryness ng skin natin. Syempre, pag menopause na tayo, no, maging
conscious na rin tayo sa skin. Ako hindi ako naglo-lotion, wala akong mga nilalagay sa mukha dati, no, walang mga kung ano-anong moisturizer. Pero ngayong papunta na ako sa menopause, doon ko na papansin or nafe-feel ko na kailangan na talagang maglagay kasi nagda-dry na talaga yung skin ko, no? So kung yun, maglagay ng moisturizer at saka pag naghilamos kayo, pag nagpunas sa mukha, wag yung sa Bisaya pa nus-nus gyud ana, no, kay dili naman gud nga naka-firm atong skin sa face. Pwede yung dampi-dampi lang, ing ana lang, mas maay dampi-dampi lang para naapay moisture pod na gamay mabilin sa skin. So kung mo gawas pod mo or mag-beach, kinahanglan na gyud tong kanang mga ginatawag nga sunblock, no, kay atong skin gyud dry na dili parihaan ng mga bata pata. Syempre, wag nating kalimutan yung exercise. Importante ang exercise kasi pag nag-exercise ang isang babae, nagre-release tayo ng hormone na serotonin. Yung serotonin tinatawag yun na mood enhancer, no? Mag-exercise tayo kasi pag palagi lang tayong nasa bahay, nagbumukmuk, minsan palagi mainit ang ulo, no? Kunting diferensya, galit na kaagad. Pero pag mag-exercise kayo, kaya nga nagre-release na ng serotonin yung katawan nyo, so nagiging maganda yung mood nyo. Diba? Napapansin nyo naman siguro pag nag-e-exercise kayo. Pagkatapos kahit pagod, maganda yung pakiramdam nyo. Yung exercise naman, na hindi naman yung heavy talaga, yung sa gym, pwede na yung kahit yung sayaw-sayaw, nung zumba, karamihan kahit nasa bahay lang, or di kaya yung walking. Wag naman yung masyadong mabibigat na exercise, baka tuloy mapilayan kayo. Okay, so aside from exercise, syempre pag mataba kayo, nasa menopausal stage na kayo, dapat mag-reduce na, no? Hindi lang naman yung mga nasa menopausal stage, kahit yung mga hindi pa sa menopausal, pag overweight na, kailangan na talagang mag-reduce para iwas karamdaman kasi yung matatabang tao, yun yung malalapit sa mga sakit. Tapos, syempre, pag nag-smoke pa kayo, no, nasa menopausal stage na kayo, dapat na nating stop kasi kahit hindi naman sa mga menopause, yung smoking, nakaka-increase ng risk, no, yung sa mga stroke, yung mga cardiovascular diseases. So, lalo na ngayon na menopause na tayo, dapat ay itigil na talaga yung pagsisigarilyo. Ngayon, about sa alcohol intake naman, no? So, sinasabi ng iba, ano ba talaga, Dok? Sabi nila, nakakabuti daw sa heart. Yung iba naman, binabawal yung alcohol. Yung alcohol intake natin, dapat nasa half glass lang per day. Yung glass naman na medium lang, wag yung mga large glasses, no? So, dapat half glass lang per day. Kapag sumubra na sa half glass, hindi na mabuti yung idudulot sa katawan nyo nun. Tapos, itong mga kape, no? Yung may caffeine, yung may mga caffeine na drinks, dapat din iwasan na kasi nga isa sa mga nararamdaman natin yung sleep disturbances. So lalo na kapag uminom kayo ng kape before matulog or sa hapon, mahihirapan kayong matulog. Kung hindi talaga maiwasan yung kape, no, try nyo yung bigas or mais. Sinasangag yun sa kalaha. Ano bang kalaha sa Tagalog? Sinasangag yun hanggang umitim siya. Tapos, store nyo lang yun sa isang container. Halimbawa sa isang araw, magpakulo kayo nun. Tama lang sa isang araw na iinumin nyo. Magpakulo kayo. Yun na yung kinulong tubig doon, ang nagiging kape. Tapos, nyo yun, isasala, di ba? Ilalagay nyo sa container, isasala para maiwan yung mga bigas. So, yung liquid lang yung importante sa inyo. Iinit-initin nyo na lang yun. Halimbawa, sa hapon, iinom kayo ng kape. So, na-try ko yun kasi pag nagkakape kasi ako, yung mga binibili sa groceries, nagpapalpitate talaga ako. Pero nung tinry ko yung kape na yun, masarap din naman, wala pang palpitation akong nararamdaman. So, pwede nyong itry yun. Okay, yan po ang ating maiksing discussion about menopause. Kung may mga katanungan kayo or any clarification, abangan nyo po ang aking free live consultation every Saturday, 8:30 p.m. dito sa aking YouTube channel. Pwede nyong itanong kahit anong mga problema about OB/GYN problem. Sasagutin ko po yun. Libre yun. Huwag mahiyang magtanong.